kindly type blessings naman kung ako ay naririnig. Yan, type naman ng blessings if I am loud and clear. Yan, kung ako po ay naririnig sa inyong mga cellphone, monitor, laptop, and nararamdaman, type ka ng blessings. Alright, ayan. Thank you so much sa pag-type ng blessings. Yan. Bakit number 6 yung tinatype nila? Meron ba ako sinabing number 6? Siguro medyo malabo ah. Sabi ko blessings, di ba? Blessings po, blessings. Hindi po number 6 ha. May mga type ng number 6, yung iba gumaya na lang din ha. Pambihira. Sabi ko blessings. May nag-type kasi na number 6, gumaya din yung iba. Talaga naman ha, nagkakahulihan na tayo. Yan. Yan, sige. But anyway guys, okay lang po ba na i-share pa natin yung link natin sa mga business partner natin. No? 106 pa lang po tayo as of now, di ba? I do believe na mas mayroon pang ikakarami to. Kaya dapat i-share mo mga downline mo, dapat makapasok yan. Hindi mo pwedeng hindi kasi hindi matututo yan. Na ba? Pag hindi natuto yan, hindi yan kikita. Yan, sige, share mo yung link para at least na makapasok din sila. Meron pa ba mga bago dito? Meron pa mga first time na maka-attend sa training ko? Yan, meron pa mga first time na maka-attend ng ganitong training. Alright, kung bago ka, kung first time mong umatin ka, kasali mo lang. Tama? First time mong umatin sa ganitong topic, okay lang po ba na mag-type ka ng number 1? And okay lang po ba na mag-type ka ng number 1 kung ikaw ay baguhan? At first time mong mapakinggan yung ganitong topics. Sige nga, type ka na number 1 yung mga bago. Naiinis ako sa langaw. Ayan, sige, type number 1 yung mga bago dito, Magdalena. Ayan, si Migs, Kikno, ayan. Ito mga bago, dahil bago. Alright, so merong, bakit kayo yung mga pangalan nyo? Ano, no? Kung baga ginaya na rin ba yung pangalan nyo sa pangalan ng cellphone? Build up po yun. Di ba? Ano yung nakalagay sa birth certificate nyo sa PSA? Kikno? Kidding aside. Ayan, mga cellphone, no? Mga pangalan ng cellphone. Hindi ko tuloy ma-shoutout kasi name ng cellphone eh. And si Ma'am Lorna, bago, number 1 daw, di ba? Time mo Alright. kasi siya, Maylin lang. Oh. Ano, Iris, parang naririnig kita. Parang hindi ka naka-mute, naririnig kita dito. May gusto ka bang sabihin? Ayan. Oh, ayan ha, mag-mute ha, mag-mute. Mag-mute ha. Ayan. Alright, sige guys. So since may mga bago, pakilala lang po ako yun ng mabilis na mabilis. And of course, mag-share po ako ng screen para at least na makilala niyo po ako ng lubusan at maintindihan niyo yung topic natin na pag-uusapan. Nakita ba yung screen natin dyan? Okay lang po ba na pakitype ng yes kung nakikita yung screen natin? Yan. Okay lang po ba type yes kung yung screen natin ay nakikita? Yes, 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 yes. Alright, so kita-kita naman. Anyway guys, sa mga bago po, sa mga bago naming members, sa mga bagong partners natin, sa mga kaka-attend lang, sa mga first time umattend. My name is Carlo Matos. Isa po akong dating empleyado and high school graduate lang po ako. And right now po, ginagawa ko po yung negosyo natin, full-time. Part na po tayo ng Millionaires Club members. So kumita na po tayo ng milyon. And top 300 po tayo ng AGG. And of course, I'm one of the council here in UR online system. And yun na nga, nakaka-excite. Of course, excited ako sa mga bagong makaka-attend at sa mga luma na rin. Kasi sa mga luma na napapakinggan na nila ako, naririnig nila ako ilang beses na umattend ng training. Pero hanggang ngayon, di ba, parang kinulang ka pa rin sa ano, alam mo yun? Kinulang ka pa rin sa application. Tama, wala pa rin. Di ba? So excited ako na matuto kayo guys. Of course, yung topic natin, ano nga ba yung topic natin ngayon? Ano ba yung topic natin ngayong gabi na to? Yan, Facebook marketing. Okay. Yung nakalagay dun sa poster, content.converse, di ba? So it's all about Facebook marketing yung pag-uusapan natin right now. Yan. Bakit importante yung Facebook, Sir Carlo? Bakit Facebook lagi pinag-uusapan? Alam nga naman Telegram, di ba? Anyway, kidding aside, lahat naman tayo nasa Facebook kasi. Yan. So, napaka-importante po ng Facebook. Kaya guys, pag hindi niyo po ito susundin, yung training ko na to, okay? Or ilang beses niyo na napapakinggan tong ganito, tinuro na ni Council Miko na paano gagawin, pero hanggang ngayon, iilan pa rin. Okay, iilan pa rin sa inyo yung nakikita ako kasi dumadaan yung mga sumusunod, yung mga nag-a-apply na nila kung ano yung mga tinuro ko training, nakikita naman namin. Okay, pero hindi pa rin lahat eh. Okay, merong mga sumusunod, ilan lang.
Tama, mas marami pa rin yung hindi pa rin ginagawa yung mga natutunan sa training, yung mga tinuturo sa training. Okay, so kailangan yung maintindihan kasi at first, bakit nyo kailangan gagawin at bakit nyo kailangan sundin yung mga pinapagawa sa inyo. Alright? So pag-uusapan natin right now, Facebook marketing, paano ka kumita? Bakit Facebook? Alam niyo po ba guys? Okay? Alam niyo po ba mga ma'am and sir, na yung Facebook po, meron pong 3 billion plus na user all over the world. Ganun po karami yung gumagamit ng Facebook. Kaso nga lang, meron tayong mga kasamahan dito, yung iba wala ng Facebook. Wala ng Facebook, di ba? Nawala yung Facebook. Kaya nabawasan yung user. Pero di bali, gumawa naman ng bago, di ba? Gumawa ng bagong Facebook. Ayan. But anyway, kidding aside, ganun po karami yung user ng Facebook. Kaya nga sobrang trend ngayon, sobrang patok na patok yung online business nowadays kasi ang dami na talagang mga gumagamit ng Facebook. Of course, Facebook isa yan sa pinaka-the best na application na gamitin sa pagninegosyo sa online. And ang question dyan, sa dinami-daming user ng Facebook, ang dami-daming gumagamit ng Facebook, ang dami-daming tao sa Facebook, ang tanong dyan, nakikita ka ba nila? Di ba? Kahit sabihin natin, wag na yung 3 billion na makakita sa'yo, napakarami na nun. Sabihin na lang natin, meron ba nakakakita sa Facebook ng mga 1,000 na tao? Nakikita ka ba sa Facebook mo na at least, meron bang mga at least 1,000 or 5,000 na tao yung nakakakita sa'yo sa Facebook mo? Yung nakikita nila yung negosyo mo? Tama? Kasi tayo online business eh. Kaya nga from the word itself na online business, kasi dapat nakikita tayo sa online. Tama? Nakikita dapat tayo sa online. Kasi wala naman tayong traditional na tindahan eh. So, ang pagkakamali ng karamihan ng mga onliner, ng mga part ng community natin, mga member ng negosyo natin, 'di ba? Hindi pa rin alam 'yun, hindi pa rin sila hindi pa rin nila ini-embrace yung online na ngayon, online na era ngayon. Okay? Kaya yun, hindi sila kumikita kasi nga online business tayo tapos di ka nakita sa online. Diba? So out of 3 billion, ilan ba yung nakakita sa negosyo mo gamit yung Facebook? Baka naman kasi 10 lang sila yung nakakita sa Facebook mo kaya ngayon wala kang client, wala kang customer. Diba? So, kailangan makita ka ng marami. Yan. Sabi nga dito, attention right now, guys, right now po, attention is the new power. Pag makakuha ka po ng attention po, yung katumbas po ng attention, okay, power po yan, currency. Sabi nga dyan, in digital age, attention is the new currency. The more attention you earn, the more money you earn. Totoo po yun. Ibig sabihin po, right now, kung dati, pag sinabihan kang papansin, nagagalit ka or magagalit ka dati. Pero ngayon po, pag sinabihan kang papansin or once na ikaw yung taong napapansin at sinabihan kang papansin ka masyado, it only mean one thing, di ba? Papansin ka, napansin ka, kumikita ka ng pera. Kasi kung napapansin nyo, I know for sure, napapansin nyo to, yung mga vlogger sa internet, kung wala silang issue, gumagawa nga sila ng issue eh. Nag-aaway-away sila, minsan gumagawa sila ng content na sadyain nila na mabash lang sila ng tao. Bakit? Gugustuhin nila yon. Di bali nang mabash sila, ang importante, mapansin sila ng tao, maraming silang basher. Bakit? Hindi naman doon ang hindi naman yun ang labanan eh. Ang labanan doon, nakuha nilang atensyon ng tao, may pera doon. Ibig sabihin po, lalo na sa panahon ngayon, pag makuha mo ang atensyon ng maraming customer, maraming audience, makakuha ka ng atensyon, tama, kikita ka ng pera. Yun yung new currency right now. Okay, dapat napapansin ka. Sa Facebook na lang, okay? Nagninegosyo ka. Paano malaman ng tao na nagninegosyo ka dito sa UR Online System? Paano nila malaman na part ka ng EGG kung yung Facebook mo napaka-boring? Kung yung Facebook mo, hindi nila mapagkakamalan na negosyante, but hindi ka nila napapansin, tama ba? So dapat napapansin nga ng tao na ikaw nagninegosyo ka. Dapat malaman ng tao, dapat mapansin ng tao na ito si Sir Floro, part ng UR Online System. Okay? Dapat mapansin ka na gano'n na si Ma'am Gina, part ng UR Online System, dapat ang goal is mapansin ka nila, mapansin ka na sa Facebook mo na ikaw nagninegosyo ka sa online. Okay? Yun. Bakit kami kumikita? Bakit? Tingnan nyo naman ang Facebook namin, napakapapansin namin. O, pag sinabihan mo ako, si Carlo papansin to, okay lang, at least kumikita ako ng pera. Bakit? Ganun mo eh. Tama? The more nakakuha ka ng pansin, nakakuha ka ng pera, yun yung labanan ngayon. Yun yung kailangan yung maintindihan at kailangan yung tanggapin. Tama? Kasi yun talaga, wala tayong magagawa doon. Tama ba? Yan. Meron akong pinaka-the best na example dyan.
Di ba? One of the best example, Diwata Pares. Si Diwata Pares nung peak ng trend niya, yung pag-trending talaga niya, ang daming kumain sa ano niya. Di ba nakita niyo yung parisan niya? Ang laki ng parisan niya, diyan sa Pasay yun. Di ba? Ang laki, ang daming tao everyday. Hundreds, abot pa ng thousands yung customer niya. Ano, talaga bang masarap yung pares ni Diwata Pares? Hindi po ganun kasarap. Tama? Hindi po masarap, marumi pa yung parisan niya doon. Hindi ganun kalinis. Pero bakit dinudumog ng tao? Bakit ang daming customer? Bakit ang daming bumibili? Ang daming kumakain? Bakit? Sobrang sikat siya eh. Sumikat siya. Tama, nakuha niya ang atensyon ng mga tao. Kaya nga, kahit hindi ganun kasarapan yung produkto niya, yung negosyo niya, hindi ganun ka-quality yung negosyo niya, kumita siya ng pera. Kasi nga, nakuha niya yung atensyon ng maraming tao. Di ba? O sila Sir Dindo, sila Mentor Dindo nung pagbayaran ni Diwata, talagang pumunta pa yan. Eh mga ewan ko kung sila Coach Jisa, parang sila Master Jason Mike, parang nakapunta yata doon. Di ko lang sure kung nakakain sila doon ha. Okay ba sila Sir Dindo? Pinuntahan talaga nila na out of curiosity din. Kasi nga, ang ingay niya sa online eh. Ang ingay niya sa online, parang ako, ang ingay nito, masarap pa talaga yung Paris. Din na-find out na hindi niya, kaya nga hindi nag-sustain eh. Pero ang my point is, kahit minsan, hindi ganun ka-quality or hindi ganun kaganda yung negosyo mo or yung produkto na meron ka, as long as nakakakuha ka ng pansin ng tao, kikita ka ng malaki at babayaran ka. Kasi yun talaga ang labanan. Okay? Kaya nga, sa mga partner namin dito na hanggang ngayon, ayaw pa rin nila na sinasabihan sila, napapansin, or ayaw pa rin nila magpapansin kasi ang gusto nila, low-key lang, eh mali po yan, ha? Hindi po ganun nag-work yung online world. Okay? Sa online, na labanan, dapat napapansin ka ng tao. Dapat alam nila na ikaw nagninegosyo ka, ha? Yan. Yun yung kailangan. Ngayon, of course, Facebook marketing yung training natin. Yun. You should have a Facebook and Facebook page. Alam nga naman, nandito ka right now, ninegosyo ka, wala kang Facebook. Wala naman siguro ganun. May mga nawalan lang ng Facebook, pero gumawa din naman ng Facebook. Nagkaroon din sila ng Facebook. Tama ba? Yan. May mga nawalan ng Facebook, pero ngayon may Facebook na. Yan. Dapat may Facebook ka, ha? Dapat may Facebook ka. Okay, para ma-apply natin to, yung mga tuturo ko sa inyo, dapat mayroon kang Facebook, and of course, dapat mayroon kang Facebook page. Okay, next tayo. Kung wala ka pang Facebook page, sa mga bago, sa mga nag-commit kanina ng number 1, kung wala ka pang Facebook page, mag-create ka po ng Facebook page mo, ha? Paano po mag-create ng Facebook page? Pinutin mo lang yung sa my profile mo. Ito nakita nyo sa slide, sa picture dyan. Hanapin nyo yung pages, okay? Hanapin mo yung pages. Then pag nakita mo yung pages, pindutin mo. Then sa taas noon, may lalabas na na-create. Dapat mag-create ka lang noon, ha? Gumawa ka ng name mo, pwedeng pangalan mo, dagdagan mo lang ng 2.0, 1.0, 3.0, or 1.5, di ba? Para 1.5 later. Parang Coke lang. Alam mo, gagawa ka ng Facebook, okay? Kung gagawa ka ng Facebook page, hindi mo alam. Hindi mo alam yung ano mo, hindi mo alam yung pangalan mo sa Facebook page, okay? Halimbawa, pangalan mo right now ay, ito, magtingin tayo dito ng mga ano natin. Magtingin tayo ng participants natin, okay? Halimbawa, ang pangalan mo ay Mayalin. Okay, Mayalin Morgan. Ngayon, gagawa ka, wala ka bang page, di ba? Wala ka bang page. Gagawa ka ng Facebook page, pwede mong gawing Mayalin Morgan 2.0. O, di ba? Pwedeng ganun. Pwede rin 1.5. Parang Coke lang. Pwede nga side. Pero dapat gagawa ka ng page, ha? Okay, gagawa ka ng page. Ganito lang po yung paggawa ng page. Pwede yung screenshot, then later on, hanapin nyo sa Facebook niyan. Matutunan nyo yun. Mababasa nyo naman din. Okay? So, dapat meron kang page. Yun yung una. Ngayon, paano ka nga ba makakuha ng attention sa Facebook? How to get attention in Facebook? Okay, paano ka makakuha ng attention? Paano ka mapansin ng mga tao mo? Paano ka mapansin ng mga followers mo? Mapansin ng mga friend mo sa Facebook? Paano? Ito yung mga kailangan natin gagawin, guys. Okay, usually nakikita ko, ang hindi nakakagawa nito mga OFW eh. Oo, mga OFW yung mga hindi nakakagawa nito. Mga part-time din sa Pilipinas. Meron akong isang nakikita na taga Davao. Hindi ko nakikita ngayon. Diba? Sino pangalan? Nakalimutan ko ha. Yung lagi talaga siya nagpo-post ng video. Part-time niya ginagawa yung business. Okay? So dapat, kahit part-time mo ginagawa yung business, especially mga OFW partners, hindi naman kailangan, dapat sobrang ganda agad ng video na kailangan magawin eh. As long as meron ma-post ka lang. Tama? Dapat meron kang daily posting. Kasi yung magsasabi, yun yung magsasabi sa clients mo, sa audience mo, sa prospects mo na, oy, ako active ako.
'Diba? Ako, active ako sa negosyo na ginagawa namin. Active ako sa UR Online System. Active member ako. Kasi ang reality guys, napakaraming member sa ganitong negosyo, napakaraming member sa AGG, sa UR, na hindi na sila active. So pag wala kang posting sa Facebook mo, halos wala ka nang pinagkaiba sa kanila. 'Di ba? Kung titingnan ka ng tao, titingnan ka ng prospect, parang hindi ka na active. 'Di ba? Kaya nga, no wonder, minsan meron kang inofferan ng business, ayaw niya maniwala sa iyo kasi bakit? Nung tiningnan niya yung Facebook mo, wala na kalaman-laman na posting. Yung last post mo, last year pa. Yung last post mo, last month pa. Wala kang daily posting. So, hindi nila alam, hindi sila makapaniwala na ikaw ba still active pa rin ba sa ganitong negosyo. Tama? So, dapat meron kang daily posting, guys, ha? It's either picture yan, it's either, alam mo yun, video yan, di ba? As long as na meron kang may post daily. Kahit kung part-time ka, makaisa ka man lang daily. Okay na yan, basta may post na lang. Or mas maganda pag mas marami, masunod mo yung minimum ng posting natin. Tama ba? Kasi sabi nito, visibility creates credibility. 'Di ba? Oo, kasi 'di ba dati, yung mga senado dati, yung mga senator, 'di ba dati dati yung mga senator dati, 'di ba hindi naman nag-online, hindi naman nagba-vlogger, 'di ba? Tapos tingnan niyo ngayon, yung mga senator ngayon, 'di ba nagba-vlog na rin? Bakit? Kasi nga yun talaga ang labanan. Visibility creates credibility. Yung ibang senador, ginagalingan nila mahirap sa pagpa-vlog. Doon sila nag-i-explain. Di ba? Doon nag-i-explain. Kaya napansin natin, dumadami na yung mga senado sa kongreso. Ngayon, vlogger na. Di ba? Oo, yung mga yun, hindi yung nag-online business ha. Hindi sila nag-online business pero nakikita mo sila sa online, nagpo-post sila sa Facebook nila. Nagpo-post ng mga videos. Iba paano na lang kaya ikaw nasa online business ka, baliktad. Tama? Baka mamaya ang nangyari, mas marami pang post na video or posting sa Facebook yung senado, yung senator, yung congressman kaysa sa iyo. Tama? Kasi bakit sila nagpo-post? Para makano sila, makabuild sila ng credibility. Kasi nakikita sila. Eh, ganun din tayo. The more na palagi ka nakikita sa Facebook, pag nag-offer ka ng business kay client, di ba? So less yung doubt na magdududa siya baka di ka totoo, baka scam ka, di ba? Kasi nakikita naman yung Facebook eh. Pag in-stock niya yung Facebook mo, nandun lang may mga posting ka. Yun yung sinasabi kong credibility. Okay? So dapat nagpo-post lahat ha, nagpo-post dapat lahat. Okay? Lahatin ko na dapat lahat nagpo-post. Kahit OFW ka right now, kahit ano yung trabaho mo right now, dapat nag-post ka para malaman ng tao na ikaw active ka pa sa negosyo mo. Ha? Yan. Of course, ano ba dapat yung pinopost? Ito. Ano ba yung pinopost? Karong mukha ko lagi. Hindi po. Ganito po yung pinopost ha. Pwede ka pa mag-post ng community events. Okay, like for example, may Zoom tayo. Yan, may Zoom. So, pag meron tayong Zoom, pwede ka mag-take ng screenshots or mamaya meron tayong picture taking, hingi ka ng gano'n, hingi ka ng picture, hingi ka sa coach mo, baka merong picture, gan. So, pwede ka mag-post, oh. May training. Oh, post ka ng gano'n para at least alam ng customer mo, alam ng prospect mo, hindi lang siya nag-iisa. Meron siyang support, meron silang community na kung saan tinuturuan talaga sila kung paano mag-online. Okay? So, yung prospect mo, makita yon na magkaroon siya ng idea na kapag pumasok ako, kapag sumali ako sa'yo, marami palang mga magtuturo sa akin at matututo talaga ako kasi meron kayong training. Okay? So, yun yung pwede nyo gagawin. Company events. Oh, like for example, may mga events sa company, di ba? Pwede kayo mag-post ng ganun. Right? So, dapat nakapalo kayo sa Facebook page ng company natin. Doon sa Alliance in Motion Global, dapat nakapalo kayo doon. Sa Orbex Victus International, dapat nakapalo din po kayo doon. Okay? Bakit? Meron pa mga pinopost doon, like for example, sa OVI. Okay? Sa OVI, meron mga pinopost doon na nakapag-claim, right? Nakapag-claim ng insurance, nakapag-claim ng reimbursement. Meron mga ganun na pinopost. Dapat pinopost din yun para alam ng client na talagang totoo tayo. Nang totoo ng alam ng prospect mo, magkaroon ng idea na talagang totoo yung insurance, meron makaka-claim. Yan. Tapos, curiosity lines. Halimbawa, nag-post ka ng may mga kumita. Grabe. Di ba, may kumita na naman ng ganito kalaki, gamit lang yung Facebook. Gusto mo bang malaman? Yan. Message mo lang ako. Ganun. Basta nakaka-curious. Right? Dapat nagpo-post kayo ng ganun. Pwede ka nga mag-post sa Facebook bigla ng gusto mo bang kumita part-time, gamit lang yung cellphone mo. May alam akong paraan, message mo ko kung paano. Yan, mga ganun. Gusto mo bang kumita gamit yung Facebook mo? Yan, message mo ako, ituro ko sa'yo. Meron kaming sistema yan. Mga nakaka-curious ba na post? Dapat may posting kayo na ganun. Then of course, mag-post kayo ng positivity post. Ano ba? May mga positive quotes kayo makita. Yun yung post nyo yung positive quotes na nakita nyo. Yun yung ipopost niyo.
of course, dapat nag-post din kayo ng picture nyo, guys. Kasi meron ganito eh. May nakita talaga ako na ano, member din ng UR, dumaan siya sa Facebook ko, tapos in-stalk ko siya, binisita ko yung Facebook niya. Nagpo-post naman siya, ang dami niyang posting, kaso nga lang, wala akong nakita, never siya nag-post ng mukha niya. Okay? Never siya nag-post ng sarili niyang picture. So, syempre, kung yung customer, si client, doubted yun. Iba ka kasi kaya naman kunin, iba kasi si ma'am, si sir, kinukuha niya lang to yung post niya, kinukuha niya lang to tapos siya, wag din namin nakikita yung picture niya. Tama, wala sa sariling picture. Kaya ka dapat, ano ba, nasa Zoom ka, o pwede ka mag-screen record, pwede ka mag-screenshot na naka-open yung camera mo, screenshot mo yan, na nakikita ka. Na andun mismo yung mukha mo, nakakatulong na pwede mong i-my Tama? Kaya katulong yan as long as dapat ang goal, mag-post ka, at hindi lang basta-basta nagpo-post ka, dapat visible ka rin. Pag sinabing visible, nakikita ka sa online, nakikita ka sa Facebook, dapat visible ka. Okay, para magtiwala sa iyo, papaniwalaan ka ng ano mo, ng customer mo, ng prospect mo. Alright? So yun ha, yun yung number 1 natin ha. Daily posting. Yan. May red flag. Ano ba yung red flag na yan? Ano ba yung red flag na yan? Diba dapat may daily posting ha? Pangalawa natin, ano ba? Pangalawa, create reels. Yan, dapat gumagawa ka ng reels, gumagawa ka ng video. Lalo na kung matagal ka na sa UR, dapat hindi lang, sir, hindi kasi ako marunong eh, dapat hindi daw nagtatapos. Okay, inintindi ka namin eh. Naintindihan ka namin, hindi ka marunong magbago ka pa. Pero kapag tumatagal ka at hindi ka hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong, ang rason nun, bakit hindi ka natuto? Kasi nga, hindi mo sinusubukan, 'di ba? Hindi mo ginagawa. Pero kung ginawa mo na 'yan, nag-try ka na gumawa ng reels kahit pangit, kahit medyo kabado ka pa, 'di ba? Medyo nauutal ka pa, di mo alam ang sasabihin mo. As long as basta ginawa mo lang. Tama? Nag-try ka lang, lahat naman tayo dumaan sa pagiging hindi magaling eh. Tama? So dapat gagawa ka ng reels. Bakit magpo-post ng reels? People love watching. Okay? Ang daming taong gusto nilang manood ng video. And sure ako, baka isa ka nga doon. Okay? Marami akong kilala. Mga nag-online business, mga full-timer. Di ba? Mga full-timer hanggang ngayon, gustong-gusto nilang manood ng video. Di ba? O, instead na manood ka lang ng manood ng reels, bakit hindi mo gagawin na dapat ikaw ang pinapanood? Instead na ikaw yung nanonood, babalik ta rin na natin, dapat ikaw yung mapanoorin ng mga tao, bakit ikaw ang gumagawa ng reels. Alright? Oo, kasi sino ba yung kumikita? Yung gumagawa, yung pinapanood, o yung nanonood? Malamang, yung nanonood, yung pinapanood, yun yung kumikita ng pera. So dapat, maano natin, di ba? Malipat natin. Imbes na ikaw yung lagi nanonood ng video, dapat, ang goal, dapat ikaw yung nakikita sa reels para pag dumaan ka sa mga followers mo, sa friends mo, ikaw yung pinapanood nila. Ito sa Sir Salvador, ano naman kaya itong ginagawa ng Sir Salvador? Meron daw siyang sistema, meron daw siyang part-time na pwede pagkakitaan. Ano kaya to? Na pag na-curious sila, magtanong sa'yo, pasahan mo ng video. Di ba? So dapat, gagawa ka ng reels. Dapat, kung hindi ka pa marunong right now, dapat practicein mo. Okay? Okay lang mag-start ka ng hindi pa magaling. Lahat nag-start dyan. Okay lang mag-start ka ng uutal-utal ka. Yung pag-edit mo, pangit pa yung pagka-edit mo. That's okay. That's normal. Okay? Lahat ng magaling, dumaan dyan. Pero, ang labanan dyan, hindi ka gagaling kapag hindi mo sisimulan. Okay? Kapag lagi kang, baka nahiya kasi ako, sir, mahiya kasi ako. Di ba? Gumawa ka mag-isa sa kwarto ka, gumawa ka mag-isa. Doon ka gumawa ng video, tapos post mo. Yan. Pag na post mo, hanggang sa mayroong mga nagko-comments na nakaka-addict yan, parang ang sarap gumawa ulit. Tama ba? Yan. So, dapat gagawa ng reels, ha? Dapat may mga makita naman ako mga part-time. Although may mga haber. May mga haber na consistent nang gumagawa ng reels. Okay? May mga haber na ganun. Okay, ito, kaklaruhin ko ha. Kaklaruhin ko to ha. Kahit wala kang production sa araw na to, kahit wala kang enroll, okay? Wala ka na pa-enroll sa araw na to. Alam mo, isang araw, lumipas na isang araw, wala ka na pa-enroll. As long as na nakapost ka ng maraming reels, nakapag-post ka, nakapag-video ka, meron ka na-post ng mga 3, 5 reels sa loob ng isang araw, yung araw na yun, makonsidered pa rin natin yun as productive ka. Bakit? Yung paggagawa ng reels, part po siya ng production. Okay? Yung paggagawa ng content, pagpo-post ng mga video, part po yan ng production. Part po ng productivity yan. Okay? Yun po yung kailangan nyo maintindihan ha. Kaya nga it's okay minsan kung wala kang production sa loob ng isang araw na to, kung wala kang enroll na yung araw na to, basta make it sure na yung mga task na kailangan mong gagawin ay nagawa mo.
make it sure na may posting ka sa Reels. Dapat nakarami kang Reels. Kung wala kang enroll, dapat mas damihan mo yung Reels mo. Dapat aabot ka ng 3 hanggang 5 Reels post sa araw. Oo, ang hirap gawin yan. Lalo na, minsan nga, may mga kilala ako. Actually, may mga kilala ako dito, ilan-ilan, mga full-timer, hindi nga nakagawa ng ganun eh. Full-timer na, pag sinabing consistent ka mag-post kasi wala kang ads, ito gagawin mo, consistent ka mag-post ng Reels. Tama, nag-post naman ng Reels, kaso nga lang, isang araw lang, kinabukasan, wala ulit. Pero gustong yumaman. Pero gustong magkaresulta, gustong kumita ng malaki. Ang tanong, sinong nag-reels nito? Taas na kamay. Ang pangalawang tanong, sinong nagpo-post consistent? Hindi na makataas ng kamay. Bakit? Hindi consistent eh. Mag-post lang ng reels weekly. 'Di ba? So, pag ganado, hindi siya ganun. Dapat everyday ha. Dapat everyday. Kaya nga, yung pagpapaganda mo sa Facebook mo, yung pagpo-post mo, kahit walang inquire, kahit wala pa naghahaw, nagpo-post ka pa rin. Gumagawa ka ng video, nagre-reels ka, kahit walang mga naghahaw, nagre-reels ka pa rin, tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa. Para kang para kang nagpapaganda ng garden. Okay? Para kang nag-aalaga ng garden. Of course, pag nag-garden ka, kailangan mo magtanim, kailangan yung tanim mo, kailangan mong diligan, kailangan mong alagaan. Hindi po siya bigla-bigla, hindi po after 1 week, mamulaklak na agad, hindi po siya ganun. It take times din para gumanda yung garden mo. Pero one thing for sure, kapag maganda na yung garden mo, yung bulaklak na ay yung paru-paro na mismo yung lalapit sa garden mo. Yung paru-paro na, yung butterflies na, yung na-attract mo. Same din po sa ginagawa natin. Kaya pag gagawa ka ng reels, it's okay. Kung wala man na nag-how sa iyo ngayong araw, pero nakalimang post ka, nakatatlong post ka, okay lang yun. Bakit? Part yan parang dinidiligan mo lang yung garden mo. Hindi pa kasi namulaklak yan. Nantayin mo lang, tsagain mo lang. Dapat consistent. Kaya dapat di agad magsawa. Nag-post ka lang ngayon ng reels, wala lang nag-how, tinigil mo na agad eh. Parang ikaw yung nasa kanta na sinimulan ko to, walang naniniwala, kaya tinigil ko. Mga ganun, no? Ikaw yung ganun eh. Ganun ka eh. Yun yung ugali mo eh. Nagsimula ka na sana mag-reels kaso walang naniniwala, walang nagko-comment ng how, walang nag-i-inquire, tinigil mo din eh. Di ba? Hindi po siya ganun. Di ba? Hindi siya ganun kasi nga, sabi ko nga, kahit wala nag-how, basta nagawa mo yung roles mo, yung obligation mo, yung task mo, productive yan. Considered yan as productive kasi time will come, aanihin mo din yan. Lahat ng ginawa mo video, time will come. Pag nag-viral ka, doon mo siya ma-appreciate. Yan. Create reels, video reels, curiosity video, and observe, then adjust. Okay? Yung script sa reels naman, pag gumawa kayo ng reels, huwag na kayo magbigay ng advice. Diba? 3 tips para yumaman. Una, dapat ganito, ganyan. Pangalawa, dapat hindi ka mag-empleyado. Di ba? Huwag niyo gagawin yun. Huwag niyo gagawin yun. Magbigay ka ng 3 tips para yumaman o magbigay ka ng anumang mga life advice dyan. Wag! Di ba? Wala ka pa sa level na para ganun yung content mo. Di ba? Ito yung 3 paraan para yumaman. 3 paraan kung bakit, or 3 dahilan kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin. No? Titirahin mo naman yung mga mahihirap. Di ba? Is mamakuloy yung loob nila sa'yo. Kasi tinira mo, di ba? Huwag ganun. Pangit yung ganun content. Dapat align ha. Dapat maayos din. Ang goal lang naman natin is merong mag-how sa'yo. Huwag naman yung naintindihan mo lang na maganda yung negosyo. Tinira mo na agad yung tinira yung mga empleyado. Huwag ganun. So gagawa ka lang. Ano ba? Yung hindi nakakaano ba? Hindi alam mo yun? Hindi siya nakaka-open. Hindi nakaka-open na content. Curiosity lang. Nakaka-curious siya. Alam mo ba na pwede kang kumita gamit yung Facebook mo. Yan, pwede kang kumita ng 15,000 to 30,000 per month, part-time. Gamit lang yung Facebook mo pag natutunan mo yung sistema na ginagawa namin. Kung gusto mo malaman kung paano, yan, visit mo ako, turo ko sa'yo. Mga ganun na line. Huwag na yung nagbibigay ka ng advice din sa Facebook, wala naman mag-how. How po? Ano yun? How? Diba? Nagbibigay ka agad, kakasimulan mo pa lang sa negosyo, nagbibigay ka na, nagko-content ka na paano yumaman. Di ba? Tapos ang content mo. Ito yung 3 dahilan kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Di ba? Huwag naman ganun, di ba? Yung ano lang, yung basic lang. Huwag niyo masyadong huwag kayo masyadong harsh sa mga content niyo ha. Yan. Ano lang, curiosity lang. Alam mo ba na pwede kang kumita ng 15,000 to 20,000 part-time kahit nasa bahay ka? Pwede mo itong gagawin 1 oras or 2 oras pagtapos ng trabaho mo. Ang kailangan mong gagawin, mag-message ka sa akin para ma-send ko sa'yo yung video. Libre mo lang mapapanood ko paano. Yung mga ganun. Di ba? Or di kaya, ganito.
Sino po dito yung bakante ng 7 p.m. hanggang 10 p.m. or 11 p.m.? Alam mo ba na pwede ka mag-part-time dito sa company namin at pwede kang kumita ng 15,000 to 20,000 per month? Di ba? Mga ganun. Wag naman yung, ito ha, mali to, ganito ha. Tatama ko lang ng konti, may nakikita akong ganito. Di ba? Gusto mo ba na chill-chill ka lang, nasa bahay ka lang, naka-chill-chill ka lang, di ba? Pero kumikita ka ng malaki sa Facebook, sa online, mga ganun na content. Di ba? Hindi naman nakakapaniwala yun, di ba? Hindi siya masyadong hindi siya masyadong nakakapaniwala. So pag ano mo din, ibagay mo din sa label mo. Halimbawa, medyo bago-bago ka pa, medyo bago-bago ka pa, ramdam ng tao eh. Yung panamit mo, yung posting mo, medyo ramdam pa ng tao na nagsisimula ka pa lang sa negosyo. So, ngayon ang gagawin mo, ganito. Ang offer mo, part-time or extra income na medyo maliit lang muna yung babanggitin mo. Alam mo ba na pwede kang kumita ng 10,000 to 15,000 part-time kada buwan? Diba? Isasabay mo lang ito sa trabaho mo, gagawin mo lang siya ng 1 hour to 2 hours every day, pwede kang kumita ng 10,000 to 15,000. Medyo maliit muna. Okay, para at least kapanipaniwala siya ng tao. Huwag naman yung nagsisimula ka lang. Pwede kang kumita ng 100,000 per month. Nagsisimula ka pa lang, alam naman ng tao, kita naman sa itsura mo, nagsisimula ka pa lang. Tama? So, ang dating, ano siya, kumbaga, nagiging hindi siya kapanipaniwala. Okay, so dapat, i-ano natin sa label, ha? I-ano natin sa label. Kung ikaw, OFW ka, pwede ka mag-video. Hello, kabayan, ako po sa ganito, ganyan. OFW po ako dito sa Saudi. And nakakatuwa lang po kasi meron po ako nakita na online business. Akala ko hindi legit, pero sinubukan ko. And nagpapasalamat ako right now kasi ngayon po kumikita na po ako part-time dahil po sa online business na sinubukan ko. Ayan, dahil po sa negosyo na sinubukan ko sa online, ngayon kumikita na po ako part-time. Kung gusto niyo pong malaman kabayan, pwede po kayo mag-message sa akin para maturo ko din po sa inyo. Yan, pag OFW ka, pwedeng ganun. Nasa kusina ka, wala si madam, wala si baba. Hello kabayan, ngayon po ako, OFW po ako sa Saudi and right now po, nagluluto po ako ngayon. And kahit sobrang busy ko dito sa Saudi sa pagiging OFW, nakakatuwa lang kasi kumikita po ako part-time dahil po sa UR online system. Yan, kabayan, kung isa po kayo sa mga kagaya kong OFW na gusto rin makapag-ipon, gusto rin kumita ng part-time, pwede niyo po itong alamin yung UR online system. Pwede po kayo mag-message sa akin para maturo ko po sa inyo kung paano. OFW ka, di ba? Oo. Nurse ka, nurse. Or di kaya, tawag ito? Caregiver, di ba? Caregiver ka, o di ba? Pag wala pa, hindi pa busy. Hello po, ako po si ganito ganyan, caregiver po ako dito sa Japan. And alam niyo po ba mga kababayan na meron po ako nakitang online system na nakatulong sa akin para kumita po ako ng part-time. And right now po, kumita na po ako ng 50,000 dahil po sa UR online system. Gusto ko rin pong ituro sa inyo kung paano para makatulong din po sa inyo. I-message nyo lang po ako para isin ko sa inyo yung video. Mga ganun, hindi naman kailangan maging perfect eh. Pag medyo may mali ka, may utal ka, normal yun. Isama mo sa pag-post. Huwag mong tanggalin yung utal mo, yung mali mo. Huwag mong tanggalin. Pag kunti lang, huwag mong tanggalin. Kasi yun yung patunay na yung video mo hindi masyadong scripted. Di ba? Yung video mo, natural ka. Kumbaga, ano ka, sincere ka or ano yun, normal mo talaga siya na pag hindi siya masyadong puno sa cut, di ba? So, ganun. Huwag na mag-content ng anuhan ng life advice. Di ba? Paano sumaya sa buhay? Paano maging masaya? Huwag mag-content na ganun. Paano maging masaya? Isa lang ang meron dyan. Dapat may pera ka. Di ba? Okay? So, just to be clear lang ha. Just to be clear. Dapat yung content natin, nakakakuha tayo ng interest. Nakakakuha tayo ng how. Okay? Sometimes, minsan masaya ka kasi yung ano mo, yung nag-post ka ng ganito, motivation, di ba? Nag-post ka ng, isang karpintero. Isang karpintero. Yun po, nasa trabaho ka. Hello guys, ako po pala si ganito ganyan. Isa po akong karpintero and meron po ako, isa po akong karpintero. Nakakatuwa lang po kasi kahit na may trabaho ako, meron po akong negosyo na sinimulan ngayon sa online. Napakalit lang po ng starting ng puhunan dito. Pwede ka pong kumita part-time. Kagaya sa akin, part-time ko lang ginagawa. Pero kumikita po ako part-time dahil sa negosyo na to. O diba? So makikita ng tao, totoo, siya, may trabaho siya, tapos kumikita siya part-time. So parang ang dating nun, parang totoo ka, parang, kumbaga, di ba, nakikita ng tao na pwede talagang gagawin. Ganun siya. Di ba? So yun yung gagawin natin. Ang daming mag-isip ka lang. Pag OFW ka, pwede mong i-maximize yan.
Oo, mga OFW. Kaya nga sabi namin, pag OFW ka at ginalingan mo, nag-isip ka, sinipagan mo sa negosyo natin, kikita ka talaga ng malaki. Oo. Alam niyo ba guys, alam niyo ba kabayan na sobrang busy ko dito sa Saudi? Sobrang busy ko dito sa Kuwait. Pero kumita na po ako ng 100,000, kumita na po ako ng 20,000 dahil lang po sa URL na system kahit part-time ko lang siya ginagawa. Mga ganun na video, ha? Yan. So mga FW, abangan ko ha, dapat meron ako makita mga video sa inyo ha. Hindi ko pwedeng hindi ha, hindi ko pwedeng wala ha. Dapat meron. Nakikita ko Facebook niyo, dumadaan sa akin eh. Naman, ini-stalk ko, wala man lang ka-post-post na ano, di ba? Yan. And number three, post stories or yung My Day na tinatawag. So, dapat mag-My Day ka rin because people love watching stories. Di ba, ano natin, pagpasok mo yun sa Facebook, ang tinitingnan natin yung mga story, yung mga My Day, di ba? My Day. Tapos, ang gagawin natin, i-click natin, mag-click na naman, click, mag-click na mag-click, mag-swipe yan eh. Di ba? Pag-click mo, iba na naman. Pag-click mo, pag-swipe mo, iba na namang My Day. So, dapat, hindi ka lang sa Reels nagpo-post, dapat nagma-My Day ka rin. Di ba? Kasi minsan, pag tingnan natin yung My Day natin, naabot ng mga 200 ang views. Di ba mga 150 yung views? O di ba meron nga doon makikita nyo. Ang maganda sa My Day, bakit? Makikita mo doon kung halimbawa meron kang non-follower, non-friend, o di ba? Makikita mo yung mga naka-views sa'yo. Yung mga nanood sa content mo, makita mo, so pwede mo silang i-message. Or halimbawa, may nakita ka doon, hindi naman member ng community natin, tapos nag-heart sa My Day mo, sa negosyo mo, nag-heart. O, di ba? Yung mga ganun, mini-message ko yun, ang ginagawa ko noon. Hi, thank you pala sa pag-heart sa story ko, di ba? Kamusta ka pala ngayon? Taga saan ka? Mga ganun pa. Tapos as makakonek ka lang ng tao. Di ba? So, ganun yung pwede nyo gagawin ha. Dapat mag-My Day kayo. Mag-story kayo ha. Mag-post kayo sa My Day. And number four, connect through comments. Ayan. Ano ba, meron kang prospect. May dumaan sa newsfeed mo na hindi siya member. Nag-post siya ng joke. O, di ba? Pwede kang tumawa. Mag-react ka na nga ha, mag-booming ka. Di ba? Pwede kang tumawa. Pagka nakakatawa yung post niya, tumawa ka. Di ba? Pagka educational yung post niya, mag-agree ka. Di ba? Parang mag-comment ka sa ano niya. Yan, ganun. Kasi parang ikaw, pag nag-post ka, di ba? Tapos mayroong nag-comment sa post mo nang hindi mo kilala. Mayroong nag-heart sa may ID mo, may nag-heart sa post mo na hindi mo naman siya kilala. Pero di ba parang nafe-feel good ka? Parang medyo masarap sa pakiramdam, may nagko-comment na, ano, nag-post ka ng picture mo, may nagko-comment doon, ganda naman, di ba? Ang gwapo naman, ang pogi naman, di ba? O, ano bang nararamdaman mo? Nagagalit ka ba pag may nag-comment na gano'n sa post mo? Di ba yan masarap sa pakiramdam? Di ba masarap sa pakiramdam to? O, gumawa ka ng video. O, gumawa ka ng ano, may nag-post ka, galing naman, di ba? May nag-congrats, o di ba? Yung pakiramdam mo, di ba? Nag-post ka ng picture mo. May nag-comment, pogi. O, ano yung mararamdaman mo? Malungkot ka ba dahil may nag-comment na pogi sa picture mo? Of course na. Di ba? Ganon din yun sila. Ganon din sila. Pag may mga customer ka, may mga prospects ka na makikita na may nag-post sila, kung ka through comments, magko-comment ka sa ano nila. Magko-comment ka sa mga post nila para at least na doon mag-start yung ano, doon mag-start yung connection. Yan, comments. And okay, comment starter. Ito tinuro ko na to, pero although natutuwa ako kasi ito na-apply ito ng ano, na-apply ito ng mga ilan na-apply ng marami. Okay, di ba gagawa tayo, di ba lahat tayo ha? Di ba lahat tayo gagawa tayo ng content, gagawa tayo ng ano, magpo-post tayo tapos maggagawa tayo ng reels. Pag dumaan sa iyo, halimbawa, yung reels ni Sir Floro, yung video ni Sir Floro dumaan kay sa Facebook ni Sir Dumar. So dapat ikaw Sir Dumar, mag-comment ka sa post niya, mag-comment ka sa reels niya. Ang tawag doon, comment starter. Kahit wala pa nagko-comment, dapat ikaw yung mag-comment, mag-how ka, kahit member ka, alam naman natin na member ka, makita na Sir Floro, member ka ng UR. So ang goal lang naman doon, may magsisimula mag-comment. Okay, pag dumaan na naman sa Facebook niya, ganito kayo, mag-comment ka na naman. Hanggang sa dumami yung mga nagko-comment. So pag dumaan yun sa Facebook ng hindi pa member, tapos nakita niya na marami nag-comment na nag-how, siya mismo ma-curious din siya, mapapahaw din siya. Di ba? May mga pagkakataon na gano'n kasi ang tao talaga mahilig gumaya. Okay, pag meron ng gumawa, parang ganito. Patunayan ko sa inyo ha, pag nagko-comment ka ng how sa mga kasamahan mo, kahit kasama mo na sa negosyo nag-how ka, yung mga hindi pa member ng community natin, gagaya din yan, mag-how din yan sila. Ganon ang Pilipino. Parang ganito. Stoplight. Stoplight ha? Stoplight, walang sasakyan. Kaso lang, naka-red pa yung stoplight, bawal pang tumawid. Pero walang sasakyan ha? Kaso bawal pang tumawid eh. So ikaw yung nauna doon, hindi ka muna tumawid kasi nga naka-red pa. Tapos, may biglang tumawid doon na tao. Tumawid yung tao. Tapos sinundan yung isang tao. Sinundan pa ng isa. Anong gagawin mo? Tatawid hindi.
O di ba makikitawid ka na rin? Natawid ka na rin kahit na nakarin mo siya. Bakit? Sumunod ka na rin eh. Nakigaya ka na rin eh. Kasi bakit may nauna? May sumunod, may pangalawa, may pangatlo. Alam nga naman ikaw, sobrang kantay ka talaga mag-green, di ba? The traffic light. Kung sa akin na lang minsan, sa akin. Pag walang enforcer, pag walang enforcer at traffic light, naka-red pa. Walang enforcer, walang traffic, walang ibang sasakyan. Nakahento ako kasi nga naka-red pa. May dumaan na sasakyan, tumawid diretso. May isang dumaan ulit, dumiretso. Ang gagawin ko, susunod na rin ako, didiretso na rin ako, kahit naka-red pa yan. Bakit? Napapasunod ka kasi kayon talaga ang tao. Mahilig tayong gumaya. Mahilig tayong makisunod, di ba? Kaya yun yung pwede nating i-take advantage kapag ka ganon. Kaya nga, pag nakita ng clients mo, nakita ng audience mo, ng followers mo, ng friends mo, na doon sa post mo, marami nagkahaw, siya mismo, mapapahaw din siya. Mapapahaw talaga siya. Wala siyang magagawa doon. Mapapahaw siya. Maniwala kayo sa akin, guys. Napaka-effective niyan. Okay? Maraming beses ko na napatunayan yan at sa lahat, ganun talaga. Ang tao gusto talaga, gusto gaya-gaya. Di ba? Oo. Kaya dapat ganun, ha? Pag may dumaan, kahit support mo. How ka, mag-react ka din, how. Huwag mo nang i-share. Huwag mo nang i-share kasi meron ka din sarili sa'yo, eh. So, huwag mo nang i-share. Comment ka na lang ng how po, paano, di ba? So, ganun, support system ang tawag dyan. Isipin mo, pag nag-post ka, tapos lahat ay tutulungan. Maya-maya, meron agad nag-comment sa post mo, 30. Meron agad 30 na nag-comment ng how, pero lahat yung 30 na yun, member, kasama mo sa community. It's okay. Bakit? Pag dumaan yung sa hindi member, mag-comment din yun sila. Ang dami nag-how, oh. Ano kaya to? Yung how. Eto ka ngayon, how ha? O, ito yung video. Di ba? Ma-explain mo na, mapakita mo na yung negosyo. Ganun ha, gagawin natin yan. Nakakatuwa naman kasi nakita ko, ginagawa naman ng iba eh. Nakita ko, ang dami nag-how, di ba? So, pati mga FW, nakikita ko nag-how na rin sila ngayon, mga nasa ibang bansa. Yan. Yan, pain siya ngayon. Oh, comment starter, normal talaga yun. Ano siya? Support system. Okay, support system ang tawag dyan. Support system ang tawag doon. Kasi nga, ano nga, sabi ko sa'yo, ang tao, ganun talaga. Pag naintindihan mo kasi, di ba? Parang yung example ko sa stoplight, di ba? O, ganun siya. So, kailangan natin silang pagayahin. Ito na ano ko, nagdagdagan na yung followers ko, di ba? Meron akong bagong Facebook ngayon. Actually, meron akong Facebook na 20,000 na yung followers, Facebook page. Pero hindi ko siya ginagamit. Gumawa talaga ako, simula nung nagkaroon ako ng ganitong topic, ganitong training, gumawa talaga ako ng bagong Facebook. Gumawa ako ng bagong Facebook page. Yung pangalan ng Facebook page ko, Carlo Work From Home. Okay, so bago siya, and then yung followers ko dyan is 540 lang. Pero sa ngayon, umabot na ng 570 yata, 565. Parang naragdagan na siya ng mga 25 na followers. Eh. Consistent lang din, magpo-post lang ganun. Okay, bakit ako gumawa ng bago? Ba't hindi ko ginalang ginamit yung 20,000 ko na followers? Bakit? Baka isipin nyo kasi nalamang na lamang na ako sa inyo kasi kayo wala pang followers tapos ako na nagtuturo, marami na agad. So ang gusto ko, parehas tayo nagsisimula na walang followers, parehas tayo nagsisimula na kunti lang yung followers, tapos sabay-sabay tayong palaguin yan. Sabay-sabay tayo na gumawa ng content, sabay-sabay tayong palaguin yung followers natin, yung views natin, of course yung inquiries natin. And kung ikaw yung taong wala pang pang-ads, hindi ka pa nag-ads right now, yun yung dapat ikaw yung mas magsisipag gumawa ng content, ha? Kasi libre na nga lang eh. Sa ads, nagre-reklamo ka kasi mahal yung bayad, mahal per message. May content, libre, nagre-reklamo ka din. Anong gagawin namin sa'yo? Tama? Pero gusto mong yumaman, paano yan? Di ba? So, di ba? Kidding aside, so kailangan natin gagawin. Sir Carlo kasi, mahihain kasi ako sir, hindi ko kasi linya sir eh. Tama, hindi ko kasi linya yung paggagawa ng content, hindi kasi ako marunong. Nandun na tayo, alam namin hindi mo to linya. At hindi mo talaga ito magiging linya kasi yung online business, wala namang subject na online business eh. Of course, lahat tayo hindi natin linya. Pero kung ito naman, para sa akin, kahit hindi ko linya, kahit hindi ako magaling sa bagay na yan, kung yan naman ang makapagbabago ng buhay ko, kung yan naman ang dahilan para kumita ako ng part-time, kumita ako ng extra 30,000, extra 50,000 part-time, kahit hindi ko linya, lilinyahin ko yan. Kahit hindi ako magaling, aaralin ko yan. Yun ang paniniwala ko. Kahit hindi ko hilig, hihiligin ko yan. Kasi maraming tao sa labas, ginagawa nila yung hilig nila and up until right now, mahirap pa rin. Sa mundong to, hindi naman yun ang basyan eh, kung hilig or linya mo ba yung ginagawa mo eh. Tama? As long as dyan ka kumikita ng pera, ba't hindi mo hiligin? Kung yan naman ang makakatulong sa'yo para magbago yung buhay ng pamilya mo, ba't hindi mo gugustuhin? Tama ba? O, ba't hindi ako sanay sa'yo? Ba't di mo sanayin? Kaya lang naman hindi ka sanay hanggang ngayon kasi hindi mo sinasanay eh. Diba? Ganun lang po siya, ha? Yan. And yan, yung mga content ko, di ba?
Sir, nakakatamad naman gumawa ng content, walang views. Tingnan mo naman yung views ko, guys. 'Di ba? Gumawa ko ng content, meron diyan views ko 19. Pero of course ngayon, dumami-dami na yan ngayon konti. May 45, may 10, 'di ba? 10 lang yung views kasi nga bago yung Facebook page ko na ginamit eh. May 52 views, may 28, may 31, o 'di ba? Ang sa akin, consistency lang. Hindi, wala akong pakialam kung may nanonood ba, may naghahaw ba or wala. Basta sa akin, ginagalingan ko, gagawin ko yung roles ko. Sabi ko nga, parang nag-aalaga ka lang ng halaman eh. Dinidiligan mo, kailangan mga bunuhan para gumanda yung bulaklak, para butterfly na yung nalapit. Ganun siya. Okay? So, wag ka munang mag-expect ng butterfly kung kakatanim pa lang ng garden mo. Kakalagay mo pa lang, ganyan pa lang kaliit, tapos gusto mo na agad, may butterfly na dadapo, wala pa nga bulaklak eh. Diba? So, ganun, consistency lang. Okay? Dapat lahat tayo, sabay-sabay tayo, ha? Sabay-sabay tayo gagawa tayo ng content, mga full-time hobbers, dapat 3 hanggang 5, kaya natin yan eh. Kaya mong gawin yan eh. Especially pag yun lang ang iisipin mo eh, di ba? Gumawa ka lang ng gumawa ng content. Yan, meron pa ba ako slides yan? Parang ganito. Example, pag sinabi ko bang manghuli ka ng butterfly, anong gagawin mo? Dala ka ng magdala ka ba ng net? Tapos magdala ka ng net, tapos ang gagawin mo, hahabulin yung butterfly. Pak, pak, di ba? Oh, butterfly, pak. Di ba? Ganun ka pa manghuli ng butterfly, nakakapagod yun. Parang, ikaw yung naghahabol ng prospect. Ikaw yung naghahabol ng client. Tama? Hinahabol mo yung client, oh. Habol ka ng habol sa client. 'Di ba? Halika na dito, halika na, mag-enroll ka na. Nakakapagod. Nung napagod ka, nag-quit ka. 'Di ba? Pambihira. 'Di ba? Kasi mali yung method mo, mali yung pamaraan mo. Instead na ikaw yung maghabol ng client, ba't hindi natin pagandahin yung garden natin? Kasi once pinaganda mo yung garden mo, yung Facebook mo, okay? Tapos, inalagaan mo, inaraw-araw mo yung paggagawa ng content. Pag namulaklak yan, butterfly na mismo yung lalapit. Client na mismo, bigyan ka ng libo-libong client ng mga nagahaw hanggang sa manawa ka mag-reply. Hanggang sa mapagod ka, manakit na yung daliri mo kaka-reply. Hanggang sa manakit na yung daliri mo kakapalo up, ang dami na ng customer na to. May nag-i-enroll na sa'yo, 3, 5, 7 isang araw, minsan 10 pa isang araw. Bakit? Sobrang dami ng customer mo, sobrang dami ng mga nagahaw sa'yo. Bakit? Kasi nga, di ba, inalagaan mo yung garden mo. Naging consistent ka. Okay, ganun po yung Facebook. Okay, paano gagawin yung negosyo natin? Ulitin ko lang ha. Ang goal, merong mag-how, makakuha ka ng how. Pag merong mag-how sa'yo, pag merong mag-how, yun yung i-message mo, or mag-message sa'yo ng how, papasahan mo ng video presentation. Okay, pasahan mo ng video presentation. Yung video presentation, after lang mapanood yan, it's either mag-enroll sila o hindi. Pag nag-enroll sila, of course, may pera ka, masaya ka. Di ba? Pag nag-enroll sila, masaya ka. Kasi bakit? Kumita ka eh. Ngayon, hindi lang basta enroll ha, dapat yung nag-enroll sa'yo, ang goal natin, since na nag-enroll to, nagtiwala to sa'yo, dapat matulungan mo din to. Matulungan mo siyang kumita ng pera. So para matulungan mo siyang kumita ng pera, ang gagawin mo, i-guide mo sa first season. First season, second season, and final season. So dapat i-guide mo siya doon. Pagdating sa final season, kakausapin mo siya o tatanungin mo siya kung gusto niya ba mag-upgrade. Okay? Pag pina-upgrade mo siya, parte yun ng tulong. Kasi bakit? Parang ako, gusto kitang tulungan, nag-enroll ka sa akin, gusto kitang tulungan kumita ng 120, ng 50 mil kada buwan. Ano po, nag-enroll ka, gusto kitang tulungan kumita ng 30,000 to 50,000 per month. Paano kita tulungan? Of course, ang unang step ko na gagawin, papa-upgrade kita. Bakit? Hindi ka kikita ng ganun kalaki kapag hindi ka nakapag-upgrade. So, ang unang tulong na gagawin ko sa'yo, kakausapin kita, ima-mindset kita na mag-upgrade ka. Bakit? Gusto ka kitang tulungan eh. Hindi naman kita matulungan kumita ng 50 mil kung hanggang agent ka lang. Dapat mag-upgrade ka muna. Then pag nag-upgrade ka sa akin, turuan sa gagawin mo. Pag nag-upgrade siya, ituruan dito sa kanya, gagawin niya to, at gagawin mo din. Paulit-ulit natin siyang gawin hanggang ngayon ito yung ginagawa namin. Matagal na kami sa negosyo, kumikita na kami ng malaki, nagkaroon na kami ng resulta. Okay, may sasakyan na kami, kumita na kami ng million, pero ito pa rin ang ginagawa namin. Kung ano yung pinapagawa namin sa inyo hanggang ngayon, yan pa rin ang ginagawa namin paulit-ulit at paulit-ulit namin siyang gagawin. Okay? Yun yung dahilan bakit kami kumikita. Ganun na po kasimple yung negosyo natin, Sir Carlo. Hindi ako magaling magsalita. Okay lang yan. Bakit may video na nga eh? Sir Carlo, mahihain ako. Okay nga lang yan eh. Kasi may video na nga eh. Send mo lang yung link ko. Ipapasa mo lang. Ito po yung video presentation ma'am. Panoorin mo po. Oh. Sir Carlo, wala akong kaibigan. Eh, kaya nga mag-post ka ng mag-post ka ng reels eh. Para magkaroon ka ng mga client kahit hindi mo kaibigan eh. Bakit? Di ba? Wag kang
umasa sa mga kakilala mo lang, kaibigan mo lang kasi tandaan mo, mas marami pa rin yung hindi mo kakilala kumpara sa mga kakilala mo. Mas marami yung mga hindi mo kakilala, yung stranger. Kumpara sa kaibigan mo, ilan lang yung kakilala mo? Mga 200, 300. Samantalang ilan yung tao sa mundo na hindi mo kilala. Di ba? Parang ikaw ngayon, baka nagtiwala ka sa akin, hindi naman tayo magkaibigan, di ba? Hindi naman tayo magkakilala. Pero dahil nakita mo na legit yung negosyo, kaya ka nagtiwala. Okay? So, Sir Carlo, busy kasi ako, Sir Carlo eh. 1 hour lang talaga yung bakante. Bago ka matulog. FW ka bago matulog. Gaano ba katagal mag-send? Mars, friend, meron akong meron akong negosyo ngayong bagong pinasok eh. Gagandahan nito kasi grabe, wala pang 1,000 makapagsimula ka na. Pwede bang silipin mo kung legit ba to? Ano? Oh, friend, pwede bang i-check mo or silipin mo tong negosyo na pinasok ko ngayon kung maganda ba? Ipasa ko sa iyo ang video ha, panoorin mo lang tapos kung maganda ba siya. Pasa mo sa kaibigan mo, pasa mo sa, Uy Mars, may video akong sinimulan ngayon, di ba? Pwede bang i-check mo kung maganda ba to? May negosyo ko sinimulan ngayon. Pwede bang i-check mo kung maganda ba to? Send ko sa iyo video ha. Pasa mo video. Tapos Mars, kamusta? Napanood mo na yung negosyo? Napanood mo na yung video na pinasa ko sa iyo? Oo. Kamusta? Tingin mo maganda kaya? Oo, Mars, maganda. Mas sali ka kasi magsimula ka lang, di ba? Ang daming ganun eh. Pwedeng ganun ka makakuha ng clients. Kung nagsisimula ka pa lang ngayon, kaibigan mo, ayaw mong imbitahin. Mahiya ka sa kaibigan mo kasi mahihain ka, di ba? Sabi mo, mahihain ka. Ganito gawin mo. Um, Mari, baka meron kang kakilala na gustong kumita ng 20,000 part-time. Yan. Tanungin mo lang, Mars, baka meron kang kakilala gustong kumita ng 20,000 part-time. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Di ba, grabe ka naman, Mars? Ano ba yan? Tama? Ano yan? Ako ba lang? Kaya ako gusto ko, kailangan ko, di ba? Ganun ba? Pero baka meron kang ibang kakilala. Gusto mo ba? O, di ba? Pag sinabi niya gusto niya rin kumita ng part-time, saka mapasa yung video. Ang daming paraan para mayroon kang mapasahan ng video presentation. Kailangan mag-isip ka ng paraan. Okay? And of course, sabi nga dito, talent can give you an advantage. Kung magaling ka ngayon, nag-start ka, magaling ka na, may alam ka na, pwedeng advantage yan. Okay? Pwede natin sabihin na advantage yan. Pero, consistency creates result. Pwedeng magaling ka na, sa umpisa pa lang, magaling ka na, ang bilis mong natuto, pwedeng advantage yan. Pero ang magbibigay sa'yo ng resulta, yung pagiging consistent mo sa negosyo na to. Oo, kasi guys, naniwala po kayo sa akin, ang dami kong mga kakilala, even mga nakasabayan na magaling sila na nag-start. Mas magaling sila sa akin na nag-start sila may alam na, ako wala sila. 'Di ba? Ganito ganyan, ako wala pa. 'Di ba? Advantage yun sa kanila kasi bakit? Mabilis na nakapagpasali kasi nga magaling na sila agad eh. Eh ako hindi pa, nagsisimula pa lang ako. Pero ngayon wala na sila. Ngayon, 'di ba? Hindi mo na sila mahagilap, nandoon na nagko-construction na yung iba nagpa-factory na ulit, naging cashier na ulit. Balik ulit sa pagiging empleyado. Tama? Ako nagkaroon ako ng resulta. Bakit? Consistent ako. Hindi ako nag-start na magaling. Hindi ako nag-start na may advantage. Wala akong talent sa ganitong negosyo. Sa akin lang, naging consistent ako kaya ako nakakreate ng result. Ibig sabihin po dito, hindi po ang labanan nito pagalingan kung paano ka nag-start. Ang labanan po dito kung paano mo tapusin yung sinimulan mo. Kasi bakit? Yung resulta po nasa dulo eh. Yung reward nasa finish line yan, wala yan sa starting line. Okay? Yan. So, yun po yung labanan. Consistent. Ayan. Tapos na po ako sa slides ko. And of course, hopefully guys, meron po kayong natutunan sa akin. Hopefully po, meron po kayong napulot na kaalaman. Of course, meron. Bakit page ng Messenger hindi makasend ng clients could not send? Bakit sa page ng Messenger? Okay, could not send. Okay. Paggagamit ka po ng page guys, okay? Pag may page ka po at doon ka magpo-post ng video sa page mo, sige, sagot ako ng mga questions. Pag doon ka po magpo-post ng video sa page mo, dapat meron ka pong tinatawag na business suite. Okay, mag-download ka po ng business suite kasi yung business suite po, yun po yung messenger ng page. Kung meron ka man pong client na hindi mo masinda na nakalagay po could not send, ibig sabihin po noon, naka-block ka sa kanya or nirestrict ka ng client mo kaya po siya ganun. Ha? Yan, dapat meron kang business suite. Ayan, may question pa dito. Okay, tapos, ano pa? Ako hindi pa magaling. Ako hindi pa magaling kumanta. Ay, ba, ganun. Wala lang questions. Ayan. Yun po yun, sir, ha? Pag hindi ka po makapost, sir, ibig sabihin, hindi ka po makasid, ibig sabihin, baka nirestrict ka lang niya or binlock ka lang niya. Yan. Mga ganun po siya. Dapat meron kang ano, ha?
Coach, bakit sa PG Mission hindi makasend ng Elias? Kudlat send na kami. Ayun po yun, pag kudlat send, naka-block ka bunod. Or minsan, binablock ka nila pag halimbawa na nakakaduda ka o gano'n, ang tagal mo mag-reply, naiinis sila. Kaya gano'n ang ginagawa nila. Ayan. Guys, apply po natin lahat ng ano natin, apply po natin lahat ng mga natutunan natin. Okay, apply po natin lahat ng natutunan natin. Kasi, sabi nga ng iba, knowledge is knowledge is power. Pero para po sa akin, knowledge is only potential. Kailan po siya magiging power? Pag yung knowledge mo, nagiging actions. Okay? May alam ka ngayon, ang tawag ko dyan, potential mo lang yan, hindi yan power mo. Bakit? Kailan yan magiging power? Pag yung alam mo, ginamit mo, nagti ka na ng action, doon pa lang siya magiging power. Okay? I know, alam mo na yung gagawin mo. Kung paano kumita ng malaki, kung paano kumita ng 20 mil, paano kumita ng 50 mil, paano kumita ng 60,000, 70,000 sa negosyo natin. Alam ko, alam mo na yon. May idea ka na at alam mo na kung paano kumita. Tama? Alam mo na rin yung gagawin kung paano kumita. Kaso nga lang, ang problema kasi sa'yo, alam mo na, pero hindi mo ginagawa. Yun ang problema sa'yo. Tama? Alam mo na eh. Paano ka kumita? Oh. Gusto kumita ng 20 mil. Paano ka kumita ng 20 mil? Magpa-enroll ka. Magpa-enroll ka ng 20. 20 mil na yun. Pag may nag-upgrade, bonus na. Hmm. Paano magpa-enroll? Gumawa ka ng video. Dapat meron kang mapasahan na ganito, ganyan. Ito yung mga kailangan mong gagawin para may magpa-enroll ka. Pero ang tanong, bakit hindi mo ginagawa? Alam mo na eh, kaya most of you, alam niyo na yung gagawin, kaso lang hindi niyo ginagawa. Bakit kaya ganun? Di ba? Yan. Kaya dapat gagawin nyo. Application pa rin. Araw-araw. Yun yung labanan. Araw-araw mo lang negosyo. Minsan boring na. Parang wala ka nakikitang progress. Diba? Parang wala ka nakikitang growth. Pero guys, yung growth, yung progress, hindi mo napapansin yan. Paunti-unti lang kasi yan eh. Hindi mo napapansin. Hindi mo mapapansin na gumagaling ka na. Ang nakakapansin yan, yung ibang tao, kami. Oo, meron kami nakikita. Nag-start siya gumawa ng content. Ang pangit naman magsalita. Di ba? Utal-utal pa siya. Tapos ngayon, paunti-unti, magaling na siya magsalita. Yung pag-edit niya, magaling na yung editing skills niya. Marunong na siya magsalita. Marunong sa angle, di ba? Kami nakikita namin yung growth ng bawat isa na ginagawa yung task nila. Okay? So hindi naman ikaw makakapansin ng growth mo yung ibang tao. Kaya kung nabubuhay ka sa ginagawa mo, pakiramdam mo, walang nagbago. Huwag ka maniwala doon. May nagbabago sa'yo, di mo lang napapansin. Di ba? So dapat tuloy-tuloy pa rin ha kasi consistency creates result. Alright? And yes, parang guardian lang yan. Kailangan alagaan. Oo, parang guardian. Yung tao din, kailangan niya alagaan na daw. Pag di mo yung alagaan, naalis eh. Diba? Kidding aside. Lahat naman, yung negosyo na rin, ganun din. Lahat ng bagay, kailangan paglaanan ng oras. Diba? Walang magic, right? Ayan, so thank you so much guys. I hope and I pray na lahat po nagsasabay, maniniwala sa amin hanggang dulo, sasabay sa amin sa proseso, sa trabaho. Okay? Lahat po nagsasabay sa amin, maniwala ko sa akin. Magsama-sama tayo sa tagumpay. Thank you so much and